are listening to Harvest Point Ministries. Pleasing God, making disciples. Good morning po. Pwede pong dito na po tayo. Mag-start po tayo ng ating gawain. Umpisahan po natin sa pagdulog sa Diyos. Pananalangin po. Sige po. Bago po tayo mag-start, basahin ko po muna sa Galatians chapter 6 verse 10. Sabi po rito, basahin ko po sa Tagalog. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Okay po, tayo po ay narito upang sumamba po sa Diyos at ang ating pong pagsamba ay pakikinig ng Kanyang salita at pagsasagawa po sa Kanyang mga salita. So narito po tayo, papadama po natin yung pagmamahal at malasakit po natin sa kapwa natin. So papanalangin po natin ang ating bansa. Panalangin po natin ang ating bansa. Hindi naman po lingid sa inyo kung ano po yung mga nangyayari sa atin. May positive, may negative. Kaya kailangan lamang pong anuman po ang mga sitwasyon po sa ating bansa ay magtiwala lamang po tayo sa Panginoon at patuloy nating ipadama bilang tayo po yung mga mananampalataya, patuloy po nating ipadama yung ating pong pagmalasakit at pagmamahal sa kapwa. Sabi nga, kahit kaaway po natin, dapat po nating mahalin. Okay? Pangalawa po, panalangin po natin ang gawain po natin dito sa Antipolo at ang mga iba pang gawain po natin. At pangatlo po, panalangin po natin yung mga may karamdaman. Panalangin po natin ang ating pastor, medyo masama po ang kanyang pakiramdam. Siya po ang magpipreach ngayon. Si Pastor Paulo po ang magpipreach ngayon. At antayin po natin yung kanyang pagdating dito. At kung meron pa pong may mga karamdaman, panalangin po natin bandang huli. Tayo po tumayo. Sige po, tayo ay magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Panginoon, aming Ama na nasa langit. Kami nga po, O Diyos, ay dumudulog sa inyo. Nagagalak, Panginoon, na purihin ka, luwalhatiin ang dakilang pangalan mo. Ngunit, Ama, bago kami dumulog sa inyong trono, Panginoon, saliksikin niyo, O Diyos, ang aming mga puso. Panginoon, kami ay lumalakad, Panginoon agad sa mundong ito. Minsan dudumihan ang aming mga panyapak. Linisin niyo po kami, O Diyos, upang kami ay maging malaya na makalapit sa inyong trono ng biyaya. Nakikita niyo, O Diyos, ang aming mga maling gawi. Panginoon God, Lord Ama, linisin niyo po kami, patawarin niyo po kami, O Diyos. For you are faithful and just to forgive us all our sins, our Lord Ama, pagsalangsang sa inyo, Panginoon God. Salamat po, O Diyos, salamat po. Muli, O Diyos, kami ay lumalapit na may pagpapakumbaba sa inyong harapan. Ama, dinudulog po namin sa inyo, O Diyos, ang aming bansa. Panginoon, nakikita niyo ang sitwasyon po namin. Minsan may mga takot na nararamdaman po ng aming kababayan. Ngunit, Ama, alam po namin, O Diyos, maliit man ang aming bansa comparing sa ibang bansa na gumagawa ng hindi po, O Diyos, tama. Ngunit alam po namin, hinahayaan niyo, O Diyos, na lahat ng pangyayaring ito ay nasa inyong kapamahalaan. At kayo po, O Diyos, ang siyang nagbibigay po sa amin upang kami ay manatiling lumapit sa inyo, magtiwala sa inyo. Sapagkat alam po namin, meron kaming malaking Diyos na siyang aming matibay na tanggulan, Panginoon. Lahat ng bagay, Panginoon, mula sa pamahalaan, mula sa aming Pangulo, hanggang sa kaliit-litang nanunungkulan, Panginoon. Lord, lahat nito, O Diyos, kayo, O Diyos, at siyang may nagtatakda, Panginoon. Ano man, O Diyos, ang kanilang mga panukala, Panginoon God, nakabase rin po ito, O Diyos, sa sambayan ng Pilipino, Panginoon God. Kaya ang Panginoon, dalangin lang namin, O Diyos, ang kabuang bayan po ng bansang Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Makita po namin ang panawagan niyo, O Diyos, upang kami ay magkaisa, isang bansang nagtitiwala sa inyo, Panginoon God. Salamat po, O Diyos. Dalangin lang namin lahat ng mga problema, mga suliranin ng bansang ito. Financially, Panginoon God, Lord, ang
nangyayari po sa West Philippine Sea, Panginoon God. Lord, ang aming economic problem, Panginoon God, Lord Ama. Sa lahat ng bagay, Panginoon God, Lord Ama. Maging, O Diyos, sa aming mga military, Lord, ang mga reserve officers po namin dito, O Diyos, na nawa ay maging handa po. Alam po namin, di po namin kaya ito. Ngunit Ama, kung kayo ang kasama namin, andoon ang katagumpayan. At patuloy din namin dalangin sa inyo, O Diyos. Lahat sa iba't ibang sektor, Panginoon God. Lord, ikaw nga po, O Diyos, ang siyang patuloy na kumilos. Kami na mga mananampalataya ay gamitin niyo lamang, O Diyos, upang makita ang kaibahan, Panginoon God, ng tunay na nagtitiwala sa inyo at kumikilala sa inyong dakilang pangalan. Amang banal, salamat po, O Diyos, sapagkat tanging sa iyo lamang, O Diyos, kami magtitiwala. Panalangin po natin ang ating iglesia. Muli, O Diyos, kami lumalapit sa inyo. Tinataas po namin sa inyo ang inyong iglesia, Panginoon God. Ang mga mananampalataya sa oras na ito, sabay-sabay na sasamba, mananalangin sa inyo, Panginoon God, magpupuri sa inyo, Panginoon God, at hindi matitinag, Panginoon, ng pananampalatayang ito, O Diyos, na ayon sa inyong salita, kami ay magtitiwala, Panginoon God, sapagkat ang salita ay Diyos, ay kami ay sasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan, O God. Amang banal, salamat po. Salamat po sa kabutihan nyo. Salamat po at patuloy kaming nagtitiwala sa inyo, Panginoon God. Lord, lahat ng iglesia nyo, Panginoon God, na ngayon ay sabay-sabay na sumasamba. Salamat po. Tinataas po namin specific, O God, Lord, ang Harvest Point Ministries. Sa oras na ito, Panginoon God, Lord, na maging ang panambahan sa Antipolo, dito sa Hanlu, ang mga gawain po namin, mga small groups, Panginoon God, mga Bible studies, O God, Lord, naman, at iba pang gawain. Ang mga ministry, Panginoon God, ang music ministry, na siyang tatayo sa harapan, itago niyo sila sa inyong likuran, Panginoon God. Ang mga musicians, ang multimedia, ang mga amin pong mga coffee corner, mag-i-o Diyos, sa mga marshals, O God, Lord, naman. Panginoon, ang lahat ng ito, O Diyos, ay idinededicate po namin sa inyo, Panginoon God, upang kami makapaglingkod, Panginoon God, at maitaas lamang inyong pangalan. Maraming salamat muli, O Diyos, patuloy din namin tinataas sa inyo ang maghahatid ng mensahe sa inyo, ang aming pastor, Panginoon God. Patuloy niyo siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon God, sa kanyang sitwasyon ngayon. May mga nararamdaman po siya, ngunit Ama, palitan niyo ito, O Diyos, ng strength na nagmumula sa inyo, Panginoon God. Panginoon, salamat po, O Diyos. Hayaan niyo lamang ang iyong salita ay maihayag na mayroong kapangyarihan, Panginoon God. Lord, ang mga awitin, pang naaawitin po namin, O Diyos, maitaas ka at maluwalhati ka, Panginoon God, sapagkat ikaw ang Diyos na karapat dapat tumanggap ng papuri at pagsamba. Ang bawat isa po sa amin, Panginoon God, Lord naman, ihanda niyo rin, Panginoon God, sa pagsamba. Ibukas niyo ang aming mga puso, Panginoon God, na sa bawat mensahe, sa bawat salita na aming maririnig, Panginoon, O God, Lord naman, katagpuin niyo po kami, Panginoon God. Maraming salamat muli, O Diyos, sa inyo. Dalangin din namin, O Diyos, ang mga kapatiran, may mga karamdaman pa, Panginoon God. Lord, nabanggit, Panginoon God, Lord, ang aming pastor. Ang bawat elders po, Panginoon God. Kilala niyo ang bawat sa po sa amin. Sa bawat members po na naririto. Sa bawat lahat ng taong naririto, Panginoon God, kung may bago man, O Diyos, ano man ang kanilang kahilingan, ano man ang kanilang hinaing, Panginoon, kakatagpuin niyo ang bawat isa. Maraming salamat muli sa umagang ito. At lahat po kami, O Diyos, ay patuloy lamang na magtitiwala sa inyo, Panginoon God. Ang kalakasan, ang kagalakan, Panginoon God, ay ipagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin. Panginoon, hayaan niyong kumilos ang iyong banal na Espiritu sa apat na sulok ng lugar na ito, sa mga instrumento, sa mga tinig, Panginoon, ng bawat isa. Lord, for you are the audience of one, Lord, naman na aming sasambahin. Maraming salamat muli, O Diyos, sa iyo pinagkakatiwala ang buong programang ito. At ikaw lamang ang maluwalhati. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon. At ituon lamang po natin ang ating mata, ang ating puso sa sinasabi nilang True North. Ang ating sentro ng ating pananampalataya. And that's our Lord Jesus Christ.
Aming Ama, Ikaw, Panginoon, O Diyos, ang aming sentro, Panginoon. Lord, may mga panahon, Panginoon, O Diyos, na kami ay nawawala sa direksyon, Panginoon, O Lord. Pero mananatili kami, Ama, na nakatuon sa inyo. Ikaw, Panginoon, O Diyos, ang bumubuo ng aming mga buhay, Panginoon, O God. Road wide, we left conviction
Father, you are our way. Let your light shine in the lives of your people, O God. Let your love flourish, Lord God, in the lives of your people, O God. Your light shines among us all, O Lord. For you are our map. You are our true north. You are our compass, O God. Father, in this morning, we will declare that you are our shine. You are the light that is guiding us, O God. You are our true north. We shine light, we shine away. Shine the light, light as the day. You shine the light, you shine away. Shine the light, bright as the day. Maraming salamat, Panginoon. And Father, Lord, we are so happy to say that you are our friend. Ang aming kaibigan na hindi nagkukulang kahit kailanman. Na hindi kami mahihiyang lumapit sa iyo. Kung sino man kami, sa gitna ng aming mga pagkakamali, sa gitna ng aming mga kakulangan, tinanggap niyo po kami. Kami ay tinanggap niyong inyong kaibigan. And this morning, Lord God, we will declare that you are our friend. We are your friend. We are the friend of God. Let's continue to worship our God. Gusto ko makita yung mga ngiti sa inyong mga... Masaya ba kayo that you have a friend in God? Yes, of course. Siya ang ating ultimate barkada. Kapag nalulungkot, kanino tatawag? Kay Lord. Yes, O Lord. You are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. Who am I, Lord? Who am I, Lord? You are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? You're amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. You are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me? You are amazing, Lord. It's amazing. You are amazing. You're so amazing.
our friend, O Lord. Tunay po, Panginoon, Ama, sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga kapalpakan sa buhay, Lord, we are confident, Lord, to approach your throne anytime. And Father, Lord, sa mga sandali na kami naliligaw, ang inyong ilaw, ang siyang aming gabay. Ang hinihingling niyo lamang, Ama, Panginoon, o Diyos, ay bumalik kami, Panginoon, Ama, sa aming mga path papunta sa iyo. And true enough, Lord Jesus, you are our light. You are the lamp upon our feet. Itong susunod na kanta, kantahin natin in our hearts. Alalahanin natin kung paano tayo ginabayan ng ating Panginoon at manatili tayo sa ilaw na yon. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Let me
Hindi po pa kami maliligaw, Panginoon o Diyos, dahil alam po namin na ang inyong mga kamay ang siyang magiging aming gabay. Lord, help us to just remember, O Lord God, that those times, Lord God, that we will be misled, O Lord, that we just have to go back to you, O God. Maraming salamat, Panginoon. At sa umagang ito, punuin pa rin, Panginoon, ang maong simbahan na ito ng inyong banal na presensya. And we will declare that you are our Lord, the lamp unto our feet. Maraming salamat, Lord. And all of these things, Lord God, binabalik namin ng may pag-asa, ng may confidence. In Jesus' mighty name we say, Amen and Amen. Amen, O God. Kasi po ng kwento, ito po kwento. Actually, magandang kwento ito kwento ko sa inyo bago tayo magsimula sa Word of God. Kasi may connection sa message natin today yung nangyari sa amin mag-asawa the past 3 days. At dahilan ba't ako hinihingal ngayon? Pag-pray nyo kami. The past 3 days, para kaming nasa Oktoberfest, pero wala naman kaming ticket. Ay amin yung tinitiran ngayon at yung mga taga Brookside, baka yung mga taga Country Homes nakaka-relate din. Para kaming nasa concert ng 3 gabi. At hindi kami pinapatulog. Unang gabi, 2:00 kami natulog. Sumunod na gabi, yung mga ganun din. Kanina po, kung kailan Sunday pa, 4:00, 5:00 na po kami natulog. Kaya hindi ko na po, gumapang po ako, hindi ko kinaya ang antipolo ng on-site. Hindi ko kaya mag-drive ho at isugal ang buhay ko po ng ganun. Buti na lang may streaming sila. And then inisip ko, paano yung Pasig? Sabi ko, Lord, bigay mo ng strength. Kundi, kaya ni Manny. Pero hindi na ako nag-message kasi habang nagpe-preach, sabi ko nga si Lord, may second wind. Ano? May adrenaline and then may Holy Spirit. So, natawid ho natin ang mensahe ho doon. Pero yun, mag-pray nyo po, sana walang ika-4 na gabi. Kasi, hindi ko alam, parang naka-earphones na kami, naka-earplug kaming ganun. Dinig pa din yung drums tsaka yung electric guitar. At hindi, tumagamabot na kami ng PNP, hindi alam saan. Hindi alam ng polis kainta kung nasa nanggagaling yung tunog. Baka yung Oktoberfest sa may... Pero ang layo ng Bridgetown eh. Kaya hindi ko alam kung saan nanggaling yung tunog na yun. Baka sa may mga tabing subdivision lang. Pero hindi naman sa amin. Pero yun nga, clueless kami. Anyhow, alam mo nakakatawa ho dyan. Talagang the Lord teaching us to trust Him and obey Him every day. Wala kaming magawa ho the past 3 days. Kahapon, kinaya ko palobas sa maaga dahil may ministry po sa may Krame. Ngayon, kayo umagaw talaga hindi kaya. Alam mo, kailangan tinuro lang ni Lord sa amin ay yung lesson natin today at talagang umiyak ka na lang ho at managhoy sa Lord. To just cry out to God for help. Sabi ko, iba talaga pag ang mensahe ni Lord dikit sa personal mong karanasan. Ano? Binigyan kami ng early illustration in this message. Wala kang magagawa. Kahit yung police, walang magawa. Barangay tanod, wala rin magawa. Hindi alam saan nanggagaling. And so you can only pray to God na patulog kayo. So the Lord granted us, 2 hours of sleep. And so praise God because we learned to cry out to God today. And I don't know about you, but there is a blessing when you learn to cry out to God. Yung iyak ka lang at managhoy ka lang at tumawag ka lang kay Lord. And pasintabi sa magagandang gising at nakangiti at nakatawa ngayon. Pwedeng umiti at tumawa. Pero ang bida natin today ay wala akong alam kundi umiyak at managhoy sa Lord. Dahil lahat naman ho tayo, whether magandang gising natin today o bumabagyo sa araw mo today, gaya ng malakas na ulan daw ngayon sa Antipolo, may bagyo na naman pala sa Pilipinas, pag-pray ho natin po na tayong lahat ay matutong umiyak muli. When I propose something very simple, habang tayo po ay tumatanda, nalilimutan ho natin umiyak. We have lost the art of crying and pleading with God. We have to realize na ang buhay ho natin, araw-araw ay nasa bingit. We are always living on the edge. And we're only living by the grace and mercy of God. And a lot of us po, sadly, myself sometimes included, because minsan I have misappropriated self-reliance. Minsan ang taas ho ng tingin natin at tiwala natin sa ating sariling galing. Tama naman magsipag. Tama naman ho mag-practice ng discernment. Pero minsan wala kang magagawa eh. And maybe the first recourse you should have taken is to really just cry out to God. And so today, sa message natin from the life and ministry of the prophet Jeremiah, we will, if anything you'll take home from this message, we are encouraged to cry. But not just to crying like other people or any other person, we are encouraged to cry out to God. So let me ask us po this, bago tayo magsimula sa slides natin. When was the last time talagang nasabi mo sincerely, wholeheartedly, and because I had no choice, I cried out to God? When was the last time? Naalala niyo pa po ba kailan tayo huling umiyak na parang bata sa harap ng Diyos? Because ang buhay sa mundo, kaiyak-iyak.
Ang nangyayari ho sa ating mga pamilya, kaiyak-iyak. Ang nangyayari ho sa bansa natin, naku, bansa nating minamahal, nakailang luha na po kayo sa pag-iyak sa pag-pray para sa Pilipinas. Diba? Lagi tuwing Sabado, tuwing Miyerkules sa prayer gatherings natin, we're praying. Umaasa pa rin tayo na tunay may totoong bangon Pilipinas talagang mangyayari. Pero parang ang tagal, di ba? At para bagang pare dinay tayo ng favor ni Lord. Yung iba pang bansa na not so-called Christian, mas progresibo at mas prosperous pa sa atin. Tayo ho, grabe yung hirap sa buhay natin. Ano po, hindi naman dahil inggit tayo. Pero reality check lang talaga, ang daming kaiyak-iyak sa Pilipinas. And so it is but right that we learn to cry like children before God. By the way, sinabi ni Jesus Christ, nung siya nagme-ministry, sino po yung mga tinawag niya sa kanyang presensya? Sabi niya, come to me. Sino yung mga tinawag niya? Mga bata, because of what? Their childlike what? Presence, their childlike demeanor, their childlike faith. In Jeremiah today, just like the Lord taught me and my wife to do in prayer, is to pray and to cry in our prayers. And sometimes the breakthrough in life, even in the Christian life, is when you have rediscovered the blessing and the privilege and the power of crying out and praying to God. That is the breakthrough today. Anong hanap natin breakthrough kay Jeremiah? Matuto ho tayong magpakatotoo sa harap ng Diyos at umiyak. Yung mga actor at actress, yung mga artista ho, meron silang parang exercise na ginagawa para umiyak sila in front of the camera. Meron ho bang artista ho dito? Feeling artista meron. May mga artista ho. Meron silang mga exercises na ginagawa para maiyak sila. Kasi biruin mo, masaya ka naman. Wala ka naman sa disposition umiyak. Kailangan mo umiyak sa harap ng camera. Iyak, iyak! Sabi ni Direk, iyak! Tayo po. Are we trained? Or is it just a training thing for us? Or is it our instinct to cry? Hindi na ba tayo kailangan i-cue? Hindi na ba tayo kailangan pupilitin? Natural ho ba sa atin umiyak pag nakikita natin ang kahulangan natin, kahinaan natin, pag nakikita natin ang kasamaan sa mundo, sa buhay-buhay natin? Natural ba sa iyo umiyak sa Diyos? Kasi sa totoo lang, ang Diyos naman ang una at tanging kailangan mo sa mga bagay ho na higit na po sa iyong karunungan at kakayanan. And so we turn to the life of Jeremiah. And let us learn or rediscover the blessing, the breakthrough. Title ng series natin, Breakthrough. From brokenness to blessing, let us discover blessing and brokenness through crying out and praying to God. And we will certainly share. Marami tayong alalahanin today. Marami tayong pagsasaluhan today ng mga bagay-bagay na tunay nga nakaiyak-iyak. But una sa lahat, background on Jeremiah. Nandito po tayo sa panahon na po ng mga propeta sa ating paglalakbay mula sa lumang tipan papunta sa bagong tipan. Nakaka-exciting ho ang mga susunod na preachers natin. Nandito na po tayo po sa mga propeta. May tinampok ho tayo, mga itatampok na mga propeta. At una ho dyan ay si Jeremiah. Tapos na ho tayo sa panahon ng mga hari, the united and then the divided kingdoms of Israel and Judah. Although nasa kingdom of Judah pa rin ho ang ating konteksto, ang ating focus ay hindi na po sa hari. The past 2 Sundays, we are focusing on kings. Now, we will focus sa mga taong nagpahayag ng turo at ng judgment ng Lord sa kanila, ang mga propeta. What does it mean to be called a prophet? Alam niyo po ba na in a way, lahat po tayo ay part ng sinasabing prophetic ministry? Do you know that there is such a thing as a prophetic ministry? Now, with all due respect, may mga propeta ho na may certain, sabihin na lang natin giftedness at talent in trying to see things beyond us. Ano po? Usually kasi iniisip mo yung propeta, yung may crystal ball at kaya kong i-predict ang mga gagawin ng Diyos sa mga darating. But again, dito sa Harvest Point, napakasimple, dikit sa lupa ng ating understanding, hindi lang sapat para sa propeta na makita ang kalooban ng Diyos sa darating, may pakialam din siya sa nakaraan, nakikita niya ang wisdom ng Diyos sa nakaraan, at may burden siya sa kasalukuyan. Kaya nga po tinawag si Jeremiah because may paparating na judgment sa Judah in the form of the invasion of the Babylonians, pero may correction and rebuke si Lord today na kailangan marinig ng mga hari, ng mga priest, yes, kahit ng mga religious people ay kailangan i-correct ng propeta at ng madlang people ng Judah na kayo ay sumamba sa Diyos-Diyosan, hindi nyo kinilala ang Diyos, hindi nyo tinangi ang Diyos, hindi nyo sinunod ang Diyos, kaya eto na ang inyong pagbagsak. Parte ho ng ministry ng propeta. At kadalasan dahil po ang tao mahilig gumawa ng mali, kadalasan hindi ho masarap pakinggan, ito'y pagtutuwid, ito'y pagdidisiplina, minsa'y pagkokondena ang mensahe ng isang taong tinawag maging propeta. Now si Jeremiah
ay tinawag maging propeta. Marami hong mga great prophets, may mga minor prophets, yung mga medyo maiksing mga book sa Bible, pero lahat naman sila pare-parehong prophets. Wala ho tayong favoritism sa kanila. Medyo mas marami lang na sulat tungkol at sinulat, supposedly, itong sila Jeremiah. Sino pa yung prophet na medyo maraming nasulat? Mas marami pa ngayong chapters niya. Isaiah. Okay. May mga prophetic words siya doon, di ba? Especially magpapasko na, binabalikan natin yung ano yung mga prophecy ni Isaiah tungkol kay Jesus? Ayan, balikan nyo po. Anyway, Googleable naman po yan. Balik tayo kay Jeremiah. Balik tayo sa calling ni Jeremiah. Sige po, we can skip to slide 3. Now, sakyan nyo lamang po itong intro po na to. Ang Hebrew ng kanyang pangalan, and kadalasan naman ito ang case, ang Hebreo ng pangalang Jeremiah ay description ng kanyang buhay at ang kanyang ministry. Parang, yung pangalan niya ay parang talambuhay niya. And I hope I'm pronouncing this correctly. Ang Hebrew po ng Yirmeyahu, na pinanggalingan ng Jeremiah, ibig sabihin, you are hurled by God. Ikaw ay tinatapon ng Diyos. Hindi patapon, tinatapon ka ng Diyos, pinambabato ka ng Diyos. Kumbaga sa isang bato, sa isang slingshot ni David, pinambato ng Lord yung bato. Si Jeremiah yung bato. Kumbaga ho sa baril, sa panahon natin ngayon, si Jeremiah ang bala na pinampung sa puso ng mga hari, mga pare at mga kapipolan ng Judah. Binato siya. It carries such force. Napakabigat ng word na tinapon ka. Hindi ka lang pinadala. Cute yung pinadala. Tinawag ako ni Lord para magsalita sa inyo today, sa ating worship service, dito sa Hanlu. Hindi, ang sinabi dito, ikay tinapon ng Diyos. Ang buhay mo, ang buong buhay mo, and by the way, it's really buong buhay niya because tinawag siya ni Lord at a very ripe young age of supposedly 20 years old. Babalikan natin yung age na yun mamaya. Tinapon ka. Terapon ka, ginawa kang instrumento ng Diyos, sandata ng kanyang salita at judgment upang patamaan. Sino pinapatamaan ni Lord? Binato ko eh. Kayo ka binato. Una, siya po ay pinambato sa sarili niyang kababayan. In chapters 2 to 42 ng outline ng Jeremiah, ito ay pambabato niya o sa kanya ng Diyos sa kanyang sariling mga kababayan. But, sabi nga natin, ang bato ni Jeremiah ay judgment. Babagsak ang Southern Kingdom tulad ng pagbagsak ng Northern Kingdom na nauna. Gagamitin ng mga Babylonians upang sakupin sila. Pero wala hubang pagtingin ng Diyos sa mga Babylonians hindi sumasamba sa Kanya. Meron, kaya may chapter 43 to 51. Kasi ipambabato rin si Jeremiah sa mga paganong hintil na hindi nananampalataya kay Yahweh. In long story short, ang dami niyang patatamaan. Ang dami. Kailan siya tinawag ni Lord? Supposedly, traditionally speaking, 20 years young. Ito ang kanyang calling, Jeremiah 1. Ano ginagawa natin nung 20 years old tayo? Of course, yung mga 20 years old nila, iba sa 20 years old today. May kind of life experience na dapat sila, may kind of disposition ka sa buhay, kind of attitude ka. Nung ancient times, kasi sa hirap ng buhay noon, sa nature ng society noon, iba sila. Pero curious pa rin ako. Bata pa rin naman 20 years old. That's objective fact. Anong ginagawa natin nung 20 years old tayo? Baka nandun tayo sa Oktoberfest, ano? Nakikipagrakrakan. What were we doing at age 20 in terms of our life purpose, direction, activities, pursuits, walk with God? Sino makapagsabi dito na ang close natin, ang tapang-tapang natin for the Lord nung 20 years old tayo? Ako nun, sitting pretty pa sa mga ginagawa kong bisyo against the Lord nun, ano? Siya po, 20. Tinawag siya ni Lord para pambato sa mga kababayan niya at mga hindi niya kababayan. Ito ang nilalaman ng calling niya. Ito ang nilalaman ng kanyang calling. Dalawang letter W. Una, he is sent by God to speak, to do the will of God. Now the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. I have appointed you, calling. What's his calling? What's the will of God? As a prophet to the nations. That's the will of God for him. Will.
The second part of his calling is about the word na sasabihin niya as a prophet. Then Jeremiah said, "O Lord God, behold, I do not know how to speak." Sounds familiar? It's like Moses. How to speak. Ito yung mga linya ng mga propeta. No? Hindi ko alam paano magsalita, anong sasabihin sa kanila. Hindi naman ako madunong, mahusay, hindi naman ako nag-communications class. Do not say, sabi ni Lord. Ano sabi ni Lord sa kanya? Do not say, I am the youth. Because everywhere I send you, you shall go. That's part of the will. Saan kita padadala, whether kababayan mo yan, o hintil, o mga pagano, kaaway ninyo, padadala kita. And by the way, ang ending ng life niya is in Egypt. He will live not in his homeland. Siya po ay mamamatay in exile. Kasi nga, babagsak yung kaharian, kasama siya doon, at siya po ay mabubuhay na exile in Egypt. Talagang maiiwan siya sa isang lupang banyaga. Going back. I send you, you shall go. Kahit sa Egypt, kahit sa kung sino mang hari ng Babylon, padadala kita. And all that I command you, you shall speak. You shall what? Speak. What is the will of God? That you, a prophet, must speak. Ano yung speak mo? The words of God. The judgment of God. To whom? To the kingdom of Israel, Judah rather. And to whom? The enemies of the kingdom of God, of Judah rather. Now, 20 years old ka, simple, actually, kung titignan natin po, quick footnote lang dito, simple lang dapat ang buhay ni Jeremiah. Ang kanyang quick background po, para lang din mabuo natin po yung kwento ng talambuhay niya. Siya po yung nabuhay ho, pinanganak ho sa isang pamilya ng priests. Ang kanyang ama, si Hilkiah, nag-instrumental sa panahon ni King Josiah. Mga priests na mga hari. Siya po ay nabuhay o pinanganak ko at siya belong sa bayan po ng Anathoth na malapit sa Jerusalem, ang kabisera. So para sa isang anak ng priest, ano ang panawagan mo sa buhay? Maging priest. O diba? 20 years old, alam mo, anak ka ng tatay mo, ikaw ay isang pinanganak ko sa kingdom of Judah. Things are plain and simple. Anong buhay ko? Maging priest. And then biglang pumasok si Lord. Jeremiah chapter 1. Giba ang buhay mo. Umpisa pa lang, bata ka pa lang, giba na ang buhay mo. Hindi, propeta ka. At hindi lang sa sarili mong bayan, kundi sa mga kaaway ng bayan mo. At ito pa maganda. Ang mga sasabihin mo, judgment eh. Palo ni Lord ang sasabihin niya eh. Pagtutuwid ni Lord eh, ay mga bagay na hindi magiging kaaya-aya sa mga makikinig nito. Hindi ito parang salesman ka na, o sige, padadala kita, pagbenta ka. Hindi. Padadala kita para sabihin ang mga masasakit, na mga makatotohanang bagay at mga bagay na gagawin ng Diyos na masasakit din. At kailangan itong marinig ng mga hari, ng mga priest, at ng mga kababayan mo. Biglang baliktad ang calling, ano? Biglang, parang, teka, ang ganda di ba ng umpisa ng Jeremiah 1? Look at the start. I knew you, Jeremiah. I put you in your mother's womb, Jeremiah. Napaka-sweet. Di ba? Close tayo, Jeremiah. I love you, Jeremiah. Tapos biglang pagpunta dito, kaaway ka ng mga kaaway mo. Biglang baliktad ho ang calling eh. Because, let me just clarify here, in the life of Jeremiah, the breakthrough is not calling. Minsan po akala natin, pag tinawag ka ng Diyos, yun ang breakthrough. Yes, gagamitin ng Lord ang calling. Pero in the case of Jeremiah, ang breakthrough titignan natin, hindi yung tinawag ka ng Diyos. Maraming tinawag ang Diyos. Maraming tingin nila, tinawag sila ng Diyos. Pero sino ang tunay na naglakad at naglingkod ng tapat sa Diyos? And now begins his suffering. Jeremiah po will become opposed. Next slide. Jeremiah 1:17 to 19. Sige po. We'll sketch that. 17 to 19. Now belt your garment around your waist and arise. In other words, bangon ka, maghanda ka, Jeremiah. Ano ang sinabi niya? And what? Ano sabi ni Lord utos sa kay Jeremiah? And what? Speak. The word is the will of the prophet. To them all that I command you. Do not be dismayed before them, or I will make you dismayed before them. Now, 18 po and 19, nung binabasa ko po ito paulit-ulit, ay napakahirap basahin. Here's why. Sabi ng Diyos, sa tinawag niyang si Jeremiah, now behold, parang dinescribe na ho yung future na rito eh. Parang dinescribe na ho mangyayari sa kanya. Now behold, I have made you today, like what? A fortified city. And like what? A pillar of iron and walls of bronze against the whole land, to the kings of Judah, to its leaders, to its priests, to the people of the land.
Gagawin kitang malakas at matatag sa pagharap mo. Kani-kanino ka po magpaprophesy? Sa kings, sa leaders, sa priests, sa people, because lahat sila lumayo kay Lord. Ito yung verse 19 ng medyo, Lord, bakit naman? Okay, Lord, pinalakas mo ko. Para saan? Para harapin yung mga kaaway o lumayo sa puso mo. Then may verse 19 ka pa, Lord. And pakibasa po ang sumunod na sinabi dito. And they... Parang binasa mo to, looking back sa ginawa ng Diyos sa buhay niya, madaling sabihin. Pero pag ikaw to, sinasabi sa iyo to ng Diyos. Tinawag kita para magpahayag ng mga matitinding mahirap na bagay kahit sa mga kaaway ko at ang mga kaaway ko ay kakalabanin ka. Ito'y parang bittersweet dito. Palalakasin kita, Jeremiah, para atakihin ka nila. Parang buhay Kristiyano lang, ano? Palalakasin kita, pero aatakihin ka. It's inevitable. It's certainty. Na tayong nabubuhay laban ho sa mga puwersa ng kadiliman sa mundo na ito, palalakasin ka ni Lord, pero atakihin ka rin. It's parang given na sa atin yun eh. Pero pag nandun ka, at ikaw 20-year-old ka, at yung pa nakikita itong mga bagay, itong hirap tanggapin ito. Palalakasin kita, pero atakihin ka. And then siguro, lulunukin mo na lang yung sinabi niya, I am with you, I will save you, declares the Lord. By the way, ano pong atake nangyari kay Jeremiah? Let me give you some things that happened to him, his tragic life and ministry. Number 1, he would be rejected. Jeremiah 7:24-27. He would prophesy against a stiff-necked people. Jeremiah 17-23. He's rejected by his family and his kin. His family will reject him. And his people will reject him. Jeremiah 12:6. Not to mention, God forbids him to marry. Chapter 16 and 17. He would be oppressed, beat up, bubugbugin po, and imprisoned, Jeremiah 20. He would be sentenced to death, Jeremiah 26:11. He also is accused and maligned. And in Jeremiah 38:6, he is left for dead. At ang gumawa nito, hindi mga Babylonians. Ang gumawa nito ay ang sarili mong kababayan na laliyo kay Lord at pilit mo lang naman silang pinapahayagan ng mga bagay ni Lord. Rejected, oppressed, persecuted, imprisoned, tortured, near death. Several times. Some would say hindi lang to one time. Maybe 2 times. Sabi ng ibang sources, 5 beses siya na near death sa kapagkulong at pagbubugbog sa kanya. Dumating sa punto, Jeremiah 20:18, dumating sa punto, sinabi ni Jeremiah ito, grabe po ang bigat, kasadlakan, kahirapan at pagdurusa ng tinawag na propeta ng Diyos na dumating sa Jeremiah 20, verse 18, ang katagang nanggaling mismo sa kanya. Notice this, basahin ko na lang, wala sa slides. Why did I ever come out of the womb? Balik tayo sa Jeremiah chapter 1, kuya. Ano sinabi ng Lord nung sinilang si Jeremiah? Yung unang-una, yung calling niya. Now the word of the Lord came to me saying, before, pakibasa po, I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you. And now sa Jeremiah 20:18, ang sagot ni Jeremiah sa kanyang Diyos, why did I ever come out of the womb? Mukha ho bang naghihirap na si Jeremiah? Hindi na kaya, no? Hindi na kaya. Tapos na po ang calling eh. Hindi calling ang breakthrough eh. Laban ho sa buhay eh. Hirap sa buhay. Rejection, oppression, persecution, imprisonment, several near-death experiences. I would say even depression. And loneliness. Ba't pa na mo sasabihin kay Lord to, no? Ba't pa ako pinanganak? Dumating na po ba kayo sa point na sobrang hirap ho ng pasan-pasan yung panawagan kay Lord o pinagagawa ni Lord sa iyo o buhay Kristiyano pagsunod kay Lord? Nasabi nyo na kay Lord, Lord, ba't nyo ba ako ginawang Kristiyano? Ba't nyo ba ako tinawag, Lord? Parang ganun din naman yung effect nun, di ba? Ba't mo pinanganak? Have you come down to that point? When you are really stripped off. And so we are questions in slide 6. Hanapin natin ang breakthrough dito. Sige po. What is the breakthrough when all that is in you and all that is around you is brokenness? Where is the breakthrough? Where do you find it? Ito pa mahirap dito eh. Where do you find the breakthrough today when misery and destruction are certain and inevitable?
Sa madaling sabi, kahit mag-prophesy ka sa mga hari nila, hindi naman sila magbabago eh. Wawasakin pa rin kayo eh. Tapos, ito problema, alam mo yun eh, na hindi sila makikinig. Sinabi na ni Lord sa iyo yun eh. Certain destruction, certain defeat. Buti sana kung hindi mo alam ang ending. Ito alam mo ng ending eh. Ang ending, talo kayo. Nasaan ang breakthrough dyan? Ang ending, masakit. Bakit? Sinabi ko sa inyo kanina, naabutan niya yung time na sinakop sila, pinahiya ho ang kanilang mga hari, kinaladkad ho sila, papalabas na ho ng kanilang mga lungsod, dinala sila sa Babylonia, pinayagan to ng Diyos, nakita niya to. At problema, alam niyang mangyayari to at wala siyang nagawa para pigilan yun. Kailangan lang niya ipahayag. Grabing lungkot. Imagine mo ang Pilipinas. Hindi mo na kailangan imagine, sabi ng iba, nangyayari na raw eh, sinasakop. Sadly, grabe po infiltration ho sa ating bansa, no? Sa North, pati na rin yata sa East, West at South. But grabe po ang, imagine mo na lang, actually, di mo na kailangan imagine, parang nangyayari na nga, sinasakop tayo. Tapos nakikita mo, aabutan mo yung panahon na sakupin tayo. Hindi na po yung patago, yung harapan na po. Ibang bandera na makikita mo sa Malacanang. Pero hindi mo naman kailangan umabot sa gera kasi hindi na po yung ganyan ng mundo ngayon. Sasakupin mo ang mga negosyo natin, sasakupin mo ang ating mga way of life, sasakupin ang ating pop culture, sasakupin lahat. Mabuti sana kung cute, di ba? Parang K-pop, cute, di ba? Sakupin tayo ng mga Koreano, cute. Hindi, ito yung pananakop po na pagsasamantalahan tayo, gagawin tayong alipin sa sarili nating bayan. Type nyo, abutan ho yun. Gusto natin yun. Yun eh. Tapos kita mo po yung mga kababayan natin kinakaladkad ho sa hirap at dusa. Dinidiscriminate. Ginagawang second-class citizen sa sarili nilang bansa. Ganon yun. Tapos abutan mo. Naabutan mo yung panahon, di ba? Pinagmamalaki natin. Alam mo ba, anak, apo, yung halaga ng dolyar at piso ng panahon ko? 2:1. Ngayon, magkano na? May deflation naman daw kasi. Okay, fine. Pero alam mo yung parang, alam mo yung panahon noon, alam mo yung number 2 tayong ekonomiya sa Asia, tapos ngayon, lumalala pa in terms of our sovereignty, in terms of our economics, in terms of our, even our morality and ethics, and our politics. Parang gano'n, tapos makaabutan mo yun. Ang sakit, Lord. Bakit mo pinakita? Ganun. Mga kabataan nakikinig nito. Wala tayo ng World War II. Tapos ikaw imagine mo po, puro ka pangarap sa Pilipinas, tapos baliktad nangyayari. Parang ganun. Nasaan ang breakthrough? Ayan ang tanong. Ano magagawa natin sa harap ng ganitong kahirapan at destruction? Well, may magagawa pa rin tayo. Ang ginawa ni Jeremiah at ang breakthrough niya, next slide, the title of our message today. Actually, pwede tayo magtapos dito, but still we will push through. What's the title of the message today? Pakibasa po. Umiyak ka na lang. Wala ka na magagawa eh. Have you come to the point na umiyak ka because wala ka na magagawa? Mahal mo si Lord? Mahal ka ni Lord. I am near you, I will save you, but not now. I will deliver you to your enemies. I will imprison you. I will allow you to be tortured. Ano magagawa mo? Alam mo nandiyan ang Diyos. Alam mo may kayang gawin ng Diyos. Pero ngayon, hindi pa eh. At hindi para sa'yo. Ano magagawa mo? What's the title of the message today? What is the breakthrough? Learn to cry to God. Now, we will qualify what crying to God is like with these simple propositions. Marami naman kasing umiiyak, pero may klaseng pag-iyak na nais natin. Clarification lang. Maraming umiiyak. Minsan nagdadrama nga eh. O nagdadrama. Pero ang hanap natin ay isang klaseng pag-iyak sa Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos, at yung mga bagay na pinapaboran ng Diyos. But anyway, balik muna tayo sa pag-iyak. Next slide, please. Balik muna tayo sa pagkabata. Yan, di ba? Total, Sunday ngayon, puro mga nostalgia tayo. So sige, nostalgia tayo. Nung bata tayo, ang dali-dali umiyak. Gets? Tama? Pag bata tayo, okay, kapag ikaw po ay wala ng gatas, anong gagawin ni baby? Iiyak. Kapag nadapa si baby, iyak. O lumaki na si baby. Nag-bicycle, tumba, galos. Anong gagawin? First time eh. Iyak. Eh na-realize niya, nung baby siya, lagi niya kasama si mommy at daddy kasi madaming paternity leave. May paternity leave na rin. Maternity leave, paternity leave, tapos si tatay, laging absent para makauwi sa bahay, para magstay na lang sila kasi si baby ang cute-cute. Kaso kailangan magtrabaho eh. So lagi nang umalabas si daddy sa bahay. Ano gagawin ni baby pag lumalabas lagi si daddy sa bahay? Iyak. Daddy!
Lumaki na ng konti, nag-aral na, binuli sa school, ano gagawin niya? Iyak. Bumagsak sa grade, ano gagawin niya? Di ba ang dali lang ng buhay ng bata tayo? Sabi nga ng ibang mga mga nagro-romanticize ito, there is a child in everybody. Pero it makes sense eh. May bata naman talaga sa bawat isa sa atin na lumaki lang. Sabi ng kanta ni Gary V, tama. The warrior is a child. At parte ng buhay ng bata ay ang ano, pag mahirap, pag masakit, pag di kaya, iyak. Balik tayo sa ganun. Kasi ang buhay sa mundong ito, hindi lang ho sa buhay Kristiyano, lakihan na ho natin. Maraming kaiyak-iyak sa buhay ng mundo natin ngayon, sa buhay natin. Balik tayo sa ating paglaki. Lumahi ka na. Okay? May gustong-gusto ka maging friendship, maging tropa, nireject ka. Iyak. May crush ka, sumulat ka ng love letter, diniem mo, sininzon ka, mas malala, binasted ka. Iyak. Walang luha, pero kasi pinipigilan mo na yung luha eh, kasi dapat atapang ako eh. Pero umiyak ka sa loob. Kasi tao ka pa rin eh, lumaki ka lang. Apply ka ng trabaho, sipag ka. Pasok sa trabaho, nagsipag ka. Dapat ma-promote ka this year. Hindi ka na-promote. Walang luha kasi adult ka na eh. Na-train mo na sarili mo, hindi mo kailangan ilabas to. Iyak! Kinasal ka. Sinagot ka niya. Tears of joy. Ano ginawa mo? Umiyak ka din. At ito po something very personal to me and my wife. This year, darating ang panahon, makikita mo na rin po ang mga magulang na nagsilang sa'yo, nag-alaga sa'yo, nagtaguyod sa'yo. Makikita mo na ang kanilang kahinaan at makikita mo na rin ang kanilang pag-fade in terms of their physical and their mental capacity. Ano gagawin mo? Kahit luha man o wala, dahil tao ka rin lang din, iiyak dahil maraming kaiyak-iyak sa buhay ng tao. Baka nalimutan mo lang o pinipilit mo lang takpan. Kami this year, ang amin pong ikalawang tirahan ay ang church, ikatlong tirahan ay ang ospital. At ang lungkot, sa mga nauna sa amin in terms of age, naranasan nyo to. Sa mga ka-generation ko, nararanasan na natin to. Sa mga kabataan dito, mararanasan nyo rin to. Dito pananakot, fact of life lang. Hihina na po ang mga magulang natin. Darating ang panahon, hindi pa natin may imagine kasi all this time, akala natin, lakas-lakas nila eh. Magkakasakit sila. At darating ang panahon, kaya po ng isang Thanksgiving service na gagawin ko mamayang hapon, magpapaalam din ang mga mahal natin sa buhay. Anong gagawin mo? Wala ka na magagawa eh. Marunong ka bang umiyak? Kay Lord? Yung asawa mo, na minahal mo, binigay mo na lahat. Do you realize the fact na hindi kayo sabay mamamatay? You wish. It's romantic. Pinagpe-pray na yung mag-asawa, sana bukod sa peaceful death tayo, pagtawid natin sa langit, hindi lang tayo magkapit-bahay, pareho pa yung mansion natin in heaven. But anyway, back to earth. Back to 2024. Kailangan ihanda rin namin idea, yung aming isip, aming puso sa idea na darating ang araw, sabi nga nung kanta, tatanda at kukupas din ang mantsa. Hindi ba? Lilipas din. Okay. I was speaking po to a pastor sa Krami yesterday. Siyang host ng ministry talk na ginawa kapon. Saya-saya niya, ayos siya, gumawa ng... mga church mahilig sa pansit. Nagdala-dala niya yung bilao ng pansit. Tapos mga puto nila, kasi daw sila sa Krami, ang sarap-sarap daw ng puto nila. Kaso walang dinuguan. So, saya-saya nila. Saya-saya niya. Then nag-usap kami sa labas kasi medyo late kami nagsimula. Nag-antay. Antayan, Filipino time. So nag-aantay kami sa labas. Then nag-open up siya. First time namin magkita on-site. Nag-uusap lang kami virtually prior to that. Sabi niya, Pastor, may anak ako na, kasi ministry namin sa may Kapansanan, so siguro naging very vulnerable siya about that topic. Sabi niya, anak ko, may kondisyon eh. So medyo baselan pa siya nung umpisa sa kanyang choice of words. So siyempre, kinig lang ako dig deeper. Ano po ba, Pastor? Meron ho siyang mental health condition eh. Sabihin na lang po natin isang kondisyon na kailangan mo po ng specialized care, if not institutional care. Hindi lang po, I'll leave it at that. Sabi niya, Pastor, lungkot eh. Anak niya yun eh.
Dati daw writer yun eh. Writer daw ng PNA. I think Philippine News Agency. Writer eh. May pangarap eh. Tapos, pastor, yun. Wala naman ho sa institution, pero kailangan alagain ho eh. Kailangan ho ng gamot. Sabi niya, ang gamot ho, 5 digits every month. Punta na ako ng munisipyo, naubusan na ako ng guarantee letter. The fact, yesterday, kakakuha lang daw niya ng guarantee letter sa munisipyo. Tumakbo na siya sa sino-sino. Siyempre, itong pastor to, mukhang living by faith din eh. Sabi niya, ang hirap po. Nakapagod, pastor. Walang luha na lumalabas, pero tamang-tama ko yung iyak at panaghoy sa loob. Ano magagawa natin? Kami mga pastor, ano magagawa namin? Such tragedy and misery strikes even Christians. And still we are being called to preach, to minister, to counsel, to shepherd, to be okay. Ano magagawa namin? Nasa topic today? Nakikinig ko sa kanya kasi hindi niya pinapakita. Kasi bisita ako sa kanila eh. He's trying to put a good foot forward. Pero hindi naman niya dinedeny. Nagbuo siya eh. I was seeing tears when there was none. Tears of the heart. Friends, we have to rediscover the art and the blessing of crying. Sabi ni Lord sa kanyang salita, I think it's Psalm 56, I have your tears in a bottle. And so my questions, punta ko tayo sa dalawang questions today. Lessons about breaking through. 2 slides forward. Do you still know how to cry to God? I'm not the best resource in this. I pray you find someone who can teach you to cry to God. Alam mo yung may kausap kang kapatiran na ang sarap, ang saya kausap, ang gaan kausap. May ganito ba sa Harvest Point? Siguro top of the head po. Hindi naman nagtataas ang bangko pero alam natin. Si Sister Sita siguro. Yung pagpasok mo sa kwarto, ano man ang depensa mo o opensa mo, bibigay ka eh. Bukod sa trained siya, counselor siya, iba yung presensya eh. There's something of the Lord. Sana marami hong ganun sa Harvest Point. I believe naman maraming ganun sa atin. Yung pag nilapitan ka, kahit anong pwede mo ilabas. Walang judgment here, walang condemnation here, si Lord lang. May ganun po ba sa buhay niyo? Ideally, yan sana ang small group, di ba? Isang place, safe space kung saan tayo pwede maging sarili natin, aminin ang di natin kaya, at umiyak tayong sabay-sabay kay Lord. I hope lahat tayo may ganun. At least that's a start. Small group. Counseling. At minsan kapihan lang. Yesterday, I was with a group of young adults and youth. Di may iwasan eh. Ang usapan namin, doctrine, napunta sa iyakan. By the way, sa mga YA ho dito, please mark November. Nakalimutan ko yung petsa. Ayan, may nagsabi. October 19. May General Assembly tayo. May kapihan tayo. All YA. All. Lahat. Pati yung mga gusto sumali. Anyway. Who or what makes you cry? To God. Ito naman ang qualifier. Umiiyak ka nga. Ano iniiyak mo? Ano iniiyak mo? Let's learn from Jeremiah. 3 letter H to help us cry to God as we rediscover the blessing and the breakthrough in crying to God and praying to God in tears. Cry out to God, 3 letter H, in honesty, in humility, and with hope. First, cry out to God in honesty, sa katotohanan at pagiging makatotohanan. Punta ho tayo sa isa sa mga lamentations na sinulat supposedly ni Jeremiah, but it could have been any other king, any other priest, even the people in exile would have written this. Ang mga panaghoy, lamentations, mga iyak at panaghoy nila kay Lord. Alam niyo po ba sa Bible may libro ng iyakan? Tayo po ay nasa salmo ho sa ating Saturday prayer gathering. Ilang salmo ang iyakan? Hindi lahat kantahan at talunan eh. Hindi ho lahat jump church, minsan cry church. Cry. Lamentations is a clear example that you can cry and there is a space and time and a blessing when you learn to cry. You know, even crying is the breakthrough. I guess ang punto ko lang dito, natuto ka umiyak sa Lord, yun ang breakthrough ni Jeremiah. Kasi wala naman siya magagawa. Ang magagawa mo lang, lumapit ka sa Diyos mo, lumuhod ka sa harap ng Diyos mo, umiyak ka, labas mo.
At masa ka na may gagawin siya balang araw. Yun lang eh. Kasi walang answered prayer ho dito, sadly. Wala akong, and the Lord saved Judah and they live happily ever after. No, mabagsak sila. Papahiyain ang mga hari nila, i-exile sila. Kasi tapos na ho ang judgment ni Lord sa kanila. Kahit sarili niyang bayan. Kahit Israel, ay kaya hong turuan, parusahan ng Diyos. So ano na lang matitira sa kanya? Iyak. But do so with honesty. Look at Lamentations 3 verse 15 to 18 and just look at how it is written. Let's learn with how it is written. He, God, has filled me with bitterness. He has made me drink plenty of wormwood. Ang wormwood ho ay parang bitter drink. Lalo niyo po si Jesus nung siya'y nakapako. Sinugatan ho siya, papako. Malapit ako mamatay si Jesus, pinainom siya. Nang ano po pinainom sa kanya? Hyssop? Bitter drink. Yung ano ba yun? Ease ng pain? Here you go, wormwood. A bitter drink. Look at how, ang ganda ng pagkasabi ko dito. Hirap ka mag-pray kay God. Gumamit ka ng mga everyday examples para ihalintulad mo yung naiisip at nararamdaman mo. So sa Pilipinas ngayon, ano ang version ng umiinom ako ng mapait? Paano sasabihin ng Pilipino, umiinom ako, Lord, ng mapait? Ang pait-pait. Ayokong inumin, nakakasuka. Ano nakakasukang inumin sa Filipino drink culture? Yung kapeng in-order ko by mistake, huwag natin balikan yun, sa prayer and fasting. Hindi ko na-get over do sa kape, sa may drive-thru, dyan sa may Ortigas. So excited ako, kailangan ko ng kape pampagising sa Antipolo. Nagtimpla ng kape, mura, medyo kilalang kape. Ang pait-pait, parang galit sa akin yung gumawa. Hindi naman niya kilala. Parang ganun, Lord, para akong uminom ng mapait na kape. Gusto ko ng kape, ngayon ayoko na. Ganon. Ganon ka mag-pray. Ito, He has made my teeth grind. Ganito paghihirap ko, Lord, para akong nangumunguya ng graba. Sa Pilipinas, ano kinakain natin dito? Staple, bigas. Nung bata po ako, hindi ko lang noong early 90s, siguro ganun yung bigas, yung mga murang klaseng bigas, kasi yun naman yung can afford namin before. Yung murang bigas, ang daming bato. So, ang sarap-sarap ng kain mo, maya-maya, sakit! Tapos ang pait ng lasa, tapos durug-durug, parang nag-grind sa teeth mo. Parang ayaw mo na kumain pagkatapos. Eh, hindi lang yun mangyayari once. Kung hindi nugasan na mabuti yun, twice, thrice, ito graba. Ganun siya mag-pray. Ganyan ka ba mag-pray? Are you that upfront with God? Hindi naman bawal eh. Say what you really think and feel. Because God sees your heart. You don't play pretensions with God. If you wanna complain today, ang hirap maging Kristiyano, it's unfair, dapat pinromote ako, pero dahil hindi ako nangurakot like them, pinagdiskitehan nila ako, di sabihin mo kay Lord. Eh tayo, Lord, you are just. Lord, you are fair. Lord, pero wala namang connect. I-connecta mo pa. Yes, say He is just. Yes, He is merciful. Connecta mo sa karanasan mo, sa lingwahe mo, sa kultura mo. He has made me cower in the dust. Napaka-personal, ano? Cower. Naku, wala akong translate, wala akong dictionary. Can someone help me? What is cower? In the dust. I need my English teachers. Where are the English teachers in the neighborhood? Yes, Kuya Jojo. Yumukho. Yumukhod. So parang nabaon ako in a way, ano? Nabaon ako sa dust. I am defeated. I am broken down. My soul has been excluded from peace. I have forgotten happiness. Here's another device he is using here. He is relating with his own emotions. I have forgotten. Verse 18 is another way in which we could cry out in honesty. So I say, my strength has failed, and so has my hope from the Lord. You know, just say it in plain words. Minsan daw ho, pag nag-uusap tayo sa pamilya, mag-asawa, ang dami natin pasikot-sikot mga mag-asawa dito. Sometimes, ito, sinasabi ng communications coach, ganito ang pag-phrasing mo. Honey, what you said a while ago was offensive. Simple. Hindi yung, honey, kanina kasi, parang meron kang sinabi. Tingin sa malayo.
Anong sinabi? Ano yung naramdaman nung sinabi niya? Keep it simple. It's as simple as this. Di ko na kaya, Lord. Wala nang pag-asa. It's conversational. It's very personal. It's very honest. It's as if to say, pag binuod ko hutong sinasabi niya, it's as if to say, sinasabi ho ni Jeremiah kay Lord, sa hirap ng kanyang pinagdaraanan, Lord, God, inaaraw-araw ko ang hirap. And it takes one to know one. Tao po na inaaraw-araw ang hirap can pray such a profoundly honest prayer. Lord, inaaraw-araw ko ang hirap. Sa mga taong maralita, Lord, inaaraw-araw ko ang gutom. Sa mga nasa kulungan, Lord, inaaraw-araw ko ang pag-iisa. Sa mga kabataan ho ditong hindi maintindihan ng magulang nila, Lord, inaaraw-araw ko ang pag-iisa. Ang akin pong sense of being not belonging here. Anong version yun ito? What is your simple, honest, personal prayer? Pag binasa ho natin ito at pinray, how many minutes will this take? Di po ako speed reader. How does this read? May 1 minute? Parang wala. Parang 2 minutes? And sometimes po we pray 30 minutes, 3 hours, and we cannot get to the point. The Lord does not favor long prayers or short prayers. He simply He favors prayers. Honest, faithful prayers. So may don't watch. 30 minutes opening prayer. Perfectly fine if the Lord leads you that way. If it's in the structure of the program. Pero minsan po kapatid, do you really need to go to 30 minutes? In something you can say in 3 minutes? To be able to be honest with God, we have to fight against, pray for the help of the Holy Spirit against denial. People who cannot be honest are living in denial. Kaya hindi mo marunong umiyak, you're in denial. Ang luha kasi ay parang resibo ng acceptance. Pagtanggap mo na ang hirap ng buhay, tanggap mo na ang sitwasyon mo, iyak. Resibo yun eh. Kapag pinipilit mo pa rin, hindi ka naniniwalang galing kay Lord to, hindi ka naniniwalang na may plano si Lord dito, hindi ka naniniwalang mabuti to, hindi ka iyak. Pipilitin mo. Ikikim-kimin mo, at one day sasabog ka. We do not need denial. Set yourself free from spiritual, whatever version of denial. So, may pinapalunok sa'yo si Lord ngayon. Graba. Tanggap ba? Kahit mahirap. O, hindi Lord, kaya to. Hindi Lord, wala to. Wala lang yan. Hindi Lord, di sa akin to. Huwag na. Huwag na deny. Deny pa tayo. Nahirapan ka na eh. Sabihin mo na. Okay lang yun. Hindi ka tatama ng kidlat. Pwede magreklamo kay Lord. Huwag ka mag-mock. Huwag ka mag-blaspheme. Disclaimer lang, we're not here to mock God or blaspheme against God's name, but to say a valid complaint, to present your case, your suffering before God is valid and welcome. Sabi ko nga po 2 Sundays ago, I think, itong preaching ho na to, pwedeng gawin na lang ho 1 buong exercise, mag-iyakan session na lang ho tayo dito. But I'll save that for your small groups. Number 2, cry out in humility. People who cry out to God, they know their place. Jeremiah 1:7-8, balik tayo sa chapter 1. But the Lord, I want to emphasize this. In the Psalms, you will hear this from David as well. But the Lord, pero may Diyos. Pero andyan ang Diyos. Pero may sinabi ang Diyos. Pero may pinapagawa ang Diyos. Pero may Diyos. Ito ang sitwasyon. Ito ang totoong nararamdaman ko about it. Pero may Diyos. Doon nagkaiba yung tao ng iyak lang ng iyak sa taong umiiyak na may Diyos. And it takes humility. You know your place. Sino ka ba? Ikaw na nakaharap sa Diyos ngayon. Ano ka? Sino ka? Anong posisyon mo? Sino naglagay sa'yo dito? Sino tumawag sa'yo? Sino nagmamahal sa'yo? Sino tutulong sa'yo? Sino? At ang sagot, hindi ikaw. Kundi ang Diyos. And so David would say, but God. In the Psalms. But God. Kasi hindi ko kaya, hindi ko gets, but may Diyos. And that makes all the difference. In the Christian life, we redirect, we reorient our faith, not to ourselves, but to God. And the enemy of humility is idolatry.
The very thing na kinakalaban ng mga propeta, yung idolatry, ang dami nating tinatakbuhan, ang dami natin hong tinitingala, ang dami natin hong sinasabi, pero nais ang Diyos, siya at siya lang. Medyo madamot si Lord, He's jealous that way because karapat-dapat naman siya at siya ang mauna sa buhay mo. Tama po ba? So kung iiyak ka, Lord, iiyak ka, kayo kaiyak? Kay Lord. At kung iiyak ka, sumandal ka na. Akapin mo na si Lord. Buuin mo na ang paglapit mo kay Lord. Pwede ka naman lumapit sa iyong Heavenly Father. That is for people who have the promise of Christ. But the Lord said to me, balik ka sinong gumawa sa iyo. But the Lord said to me, balik ka sa nangusap sa iyo. But the Lord said to me, balik ka sa nagbigay ng word niya sa iyo. But the Lord said to me, balik ka sa tumawag sa iyo. Sino tumawag sa iyo ngayon umagang ito? Gumising sa iyo, nagpabangon sa iyo, nagbigay sa iyo ng sigla umawit kanina, nagbigay sa iyo po ng bukas sa puso makinig na mahirap na mensaheng ito, nagpakita sa iyo ng daan, paano mo i-apply ang message ito mamaya paglabas mo dito. But the Lord. We have to learn to say, but there is God. But there is God. And now with it comes all the other questions. Who is God? What can you say what do you believe about God? What can your God do? What is your God's word? What are His promises? Are they true? Are there other gods like Him in your life, in your tears? Who can catch your tears? Who can get you? Who can help and save you? It is God who calls him. It is God who sends him. It is God who commands him, gives him the words. It is God who will save him. It is God, not Jeremiah. And people who are idolatrous, minsan ho sa prayer, minsan ho sa small group accountability session, minsan sa ministry, sad to say, sino po ang una? Sarili. Sarili. And so our number one idol number one, hard to remove from the throne, is ourselves. We get in the way of what God is trying to accomplish. We get in the way even of our own faith. We get in the way. So may ginagawa si Lord, may pinapakita sa'yo si Lord, may tinuturo sa'yo si Lord right now. Are you in the way? Are you in the way? Be humble. Learn from Jesus. Look at Jesus. What is the will of the Father? He dies on the cross. Is it difficult? Yes. Garden at Gethsemane. He what? Sweats what? Hirap eh. Ano yung sweat dun? Grabing dugo. Profusely. Mahirap. But God. But my Father's will be done. That's His version of that. And we follow His example. Hindi dahil bulag-bulagan tayong follower ni Jesus, but because there is a Heavenly Father who has us in His hands. Na ang iyong pinagdadaanan today ay hindi sayang. Na ang pinaghihirapan mo ay hindi para sa wala. Na anumang tinanim mo sa ngalan ni Kristo at sa kabutihan ng Diyos ay magbubunga. Balang araw. Balang araw. Because what? Because you can? Because you're good? Because you're smart? No. But because God. But there is the Lord. Cry out to Him. Say, this is what I feel, but there is you. This is what you think. This is how you look at me. Nakikinig po ba ang Diyos? Nakikinig po siya sa tamang puso, sa pusong handa rin hong tumanggap sa Kanya. Alam ko po yung kwento ko, to true story po. Meron daw pong nakulong ko sa isang drainage system na isang nanay at kanyang pusa. At kulong sila, klostro. Wala pag-asa, dilim. Nasa ilalim sila ng sewage system. Walang makarinig sa kanila. Ang tanging paraan para may lumabas sa kanila isang pipe. At dun sumigaw si nanay, si cat mommy. Sigaw siya ng sigaw. Akala niya walang nakikinig. Kasi walang pag-asa eh. Nasa ilalim ka ng lupa, ang ingay-ingay sa labas, walang ibang lusutan, ikaw at ang pusa mo. Sigaw siya ng sigaw. Throwing hope against hope. Ba? May nakinig pala. At yung nakinig, niligtas sila. Nang tinanong si Mami, siyempre yung pusa hindi matatanong. So tinanong si Mami, sabi ni nanay, akala ko walang nakikinig sa akin. Akala ko walang pag-asa. Meron palang nakikinig. Through that small pipe, may nakalusot. Tayo, hindi tayo dumadaan sa butas ng karayom para lumapit sa Diyos, ha? Ngayong oras na to,
Either alam mo man o sinasabi mo sa amin o hindi ang pinagdadaanan mo, pwede kang umiyak sa Diyos. Ang tanging payong kapatid ko lang sa iyo, tanggapin mo ang katotohanan at magpakumbaba ka. Harapin mo ang dapat mong harapin. Huwag mong i-deny, huwag kang magmamalaki. Hindi ko alam kung ano yun. May the Lord deal with us, all of us. Finally, once you reorient your faith and your tears to the Lord, cry out in what? Yan yung pangalawa. Hope. May resibo po eh. May blessing. Sabi nga naman natin, di ba? Breakthrough. From brokenness to blessing. What's the blessing? Hope. Anong pinanghahawakan ng mga tao sa buhay na ito? Anong pinanghahawakan ng tao sa madilim na mundo na ito? Anong pinanghahawakan natin when the end is near? Hope. Kapag kamatayan ang hinaharap mo, paano mo nasabing simula pa lang to? This is just the beginning. It's hope. Paano mo nasabi na kahit ang iyong pamilya right now ay ang gulo-gulo pero naniniwala ka na kapag sila ay kumilala sa Panginoon, naglakad according to God's Word, biglang magwa-180 ang pamilya mo? Hope. Ikaw lang yung Kristiyano sa pamilya. Grabe vision ng nanay-tatay mo. Grabe nakaraan nyo. Pero may pag-asa ka. Sa Pilipinas. May pag-asa pa po ba kayo sa Pilipinas? Do Christians in the Philippines still have hope? Hope in God for the Philippines. Meron pa po ba? May kilala po kayong wala ng pag-asa sa Pilipinas. Meron na. May mga na minsan nakakausap ang kaibigan, kahit anong galing, talino, pwesto. Alam mo, hanggang dito na lang talaga tayo eh. May ganun. And I hear you. I get why you think that way. May kanya-kanya tayong burden dyan. Mahal mo pa rin ang Pilipinas. Pero tingin ko lang naman po, hanggat buhay pa tayo, hindi pa tayo sinasakop, wag naman sana, at hanggang may Diyos, at ang plano ng Diyos ay unti-unti pang nare-reveal before our very eyes, may pag-asa pa ang Pilipinas. Sana kasama tayo sa winning side pag natapos lahat ito. Sana talagang bumangon ang ating bansa. Ngayon, kung may pag-asa ka, sorry po, exciting ito eh. Next year pa to, pero exciting. Kung may pag-asa ka, sino iboboto mo next year? Huwag kang boboto ng walang pag-asa ang Pilipinas. Kasi may pag-asa tayo eh. Ano magagawa natin? Bumoto. Di man tayo nakaupo sa Malacanang. Hindi man tayo naniniwala na magkagulo-gulo tayo dito. No, hindi naman tayo anarkista. The way pa rin tayo of Christ. So ano the way of Christ? Demokrasya to. Anong means pwede? Bumoto. Tulungan mo ang iba, bumoto. Peacefully, gently, friendly, compassionately. Oh, labasan tayo listahan. Pero my point is, sabi mo may pag-asa ka sa Pilipinas. Ano gagawin mo? Ang bawat tao may pag-asa, may gagawin. Si Jeremiah, hindi ho naupo until matapos ang kanyang karir. Nagpahayag pa rin siya. Kahit kulong siya again and again at pahirapan siya again and again because may Diyos siya, may pag-asa siya, may pangako sa kanya, Lord. Bangon, prophesy, kulong ulit. Yay! For the kingdom of God. Tayo po, nasa demokrasya, hindi ka naman pinakukulong para sa iyong pananampalataya. Well, wala pa tayo doon. Pero demokrasya tayo. May laya kang bumoto sa anong buwan? Mayo. Alam mo naman kung sino ang mga nasa labas. Sino nasa balita, sino yung trending. Ang tanong, sino doon ay boboto mo? Kasi may pag-asa ka, di ba? Gusto mo naman makita buhay yung pag-asa mo at ma-realize habang nabubuhay ka. So, ano pamantayan mo? Yun ang pinag-uusapan namin ng mga kabataan kahapon. Ano mga pamantayan natin sa pagboto? Voter ed. Well, ginawa ko na ito ng presidential elections. I'll give a quick snapshot about how we talked about this some years ago. Siyempre, hindi matatanggal yung karakter. Gusto natin ng tao po na may takot sa Diyos. Hindi lang dahil umaattend siya ng church, kundi dahil sinasabuhay niya ang takot sa Diyos. Sa salita niya, sa pananamit niya, sa kanya gawa, sa kanyang track record. Kung may takot sa Diyos yung korap, mangungurakot ba siya? Ulitin ko, kung may takot ka sa Diyos, mangungurakot ka ba? So alam nyo na. Ang dami na matatanggal. Character matters, integrity matters. Pastor, lahat naman sila korap. Yun! Pastor, galing mo mag-pray. Lahat naman sila korap. Sige, ganyan tayo ka-jaded. Bagapan natin sa ibang mga karakter, sa ibang mga criteria natin. Siyempre, qualification. Sabi mo ko yun, nakaupo na.
Nakaupo na raw. Lumusot na. Ano po? Qualification. Kung gagawa ka ng batas, dapat marunong kang gumawa ng batas. Kung upo ka mayor, dapat marunong kang mag-solve ng baha. At maingay na concert. Hindi papatulog sa gabi. Humugot. Anyhow, practical ka. Marunong ka magdisenyo ng sistema, magpatakbo ng burokrasya, mag-handle ng budget. Iba sa atin, sabihin natin na, uy, boboto ko siya kasi laki ng ayutang binigay niya eh. Woo! Boto. Lista, pirma. Ito isipin mo, ito na lang balansin mo. Balance, hindi naman nilalahat natin na balansin mo na lang kasi may pag-asa ka eh. Balance, maghanap ka ng balansyadong leader. Okay ba yung leader na grabe mamigay ng sobre pero grabe mangurakot? Nabiga ka ng 5,000 ah. So alam natin pala eh. Paano yung kuripot pero may bidding system? At nakapaskil pa sa FB. Mukhang pwede. Kaso binoboto ba natin? Pag naganon ka na ng kapatid mo, boto mo na yan, boto mo na yan. Naganon ka na, minsan sa church pa, naganon ka ni sister, copy-paste. Ay, di ba may pag-asa tayo? Di ba? Sarap pag-usapan kasi may pag-asa tayo. Kung wala tayong pag-asa, hindi tayo boboto. Pero may pag-asa pa rin, di ba? Nagsimula pa lang yun. Paglabas natin mamaya, sangkaterbang batas na ho ng Pilipinas ang mag-a-apply sa atin. Batas trapiko, batas ho sa pagbayad ng buwis, batas sa pagbayad sa Jollibee, at McDo. Ang dami mag-a-apply na batas sa atin. May BAT, may kung ano-ano. Tapat po ba tayo sa mga maliliit na bagay? Eleksyon, malaki yan eh. Yung mga maliliit na bagay. Kasi may pag-asa tayo. Ang pag-asa hindi inuupo. Ang pag-asa nilalakad. Ulitin ko po. Ang pag-asa hindi inuupo. Ang pag-asa nilalakad. Pagtapos mong umiyak, anong sunod ang mangyayari? Hihinga ka. Ay. Pagkatapos, at buhay ka pa, anong gagawin mo? Hindi may gagawin ka. Yung susunod na tamang dapat mong gawin. Para magsimula muli, para bumangon muli. Kasi, sa totoo lang, wala naman tayong choice eh. Anong gusto mo? Tapusin lahat to? Tingin mo, yun ang mabuti? Tapusin na lang natin lahat to? Yun ba? Anarchy ba ang perspective mo? Wala ang pag-asa Pilipinas, walang pag-asa Pangulo, lahat na lang puna. Walang pag-asa church, puna. I mean, pwede naman pumuna. Sabi nga, pwede magreklamo. Pero kung ang disposition mo, inclination mo ay ganun, iba na yun. So, balik tayo sa pag-asa. May pag-asa ang Pilipinas, may pag-asa ang church, may pag-asa ang mundo, pero huwag ka mauupo. Huwag ka mag-aantay na mamatay at bumunta sa langit. Ngayon pa lang, simulan mo na yung pagbabagong gusto mo. O di ba, para na tayo na gano'n rito, nagtalumpati. Anyway, too much about that. Going back to Lamentations 3, I recall this. Nahimasmasan siya eh. But God, humility. Hope comes in. Binigyan mo na laya ang hope dumaloy. Ay, naalala ko. I recall something. Naalala ko yung Diyos. Ano reaction niya? Therefore, you know, sometimes breakthrough looks like waiting. Waiting is breakthrough. Hindi sa atin, hindi makapag-antay. I recall this to my. Hawak naman ni Lord to eh. Ang Judah, babagsak, pero may remnant. Kaya may Nehemiah tayong topic. Kaya merong Malakay. Kaya merong Matthew, Mark, Luke, John, so on and so forth. Kasi hindi naman tinapos si Lord dun eh. Yes, naghirap sila, pinahiya sila, ginawa silang alipin, pero hindi sila tinalikuran ng lubusan ng Diyos. Tapat ang Diyos. Yung mga kaaway, yung ginamit ng Diyos para sakupin sila, hindi ba sila mananagot? Mananagot din sila. Babagsak ang Babylonia. Nasaan ang Babylon ngayon? Wala na. Iraq? But that's not a cultural equivalent. Israel, for whether for better or worse sa paningin nyo, buhay pa sila. And let's just look at impact. It's not about Israel. From Israel will come Jesus Christ. It's Jesus. Tinitignan natin, hindi Israel, but si Jesus. Si Jesus ang magbabago ng buong mundo. So, sino namunga? Yung mga sinakop o yung mananakop? Baliktad ho eh. Sa Bible ho, sa ekonomiya ng Panginoon, ang mga talunan, sila ang tagumpay sa ending. Di ba parang FPJ lang?
Ano nangyari sa mga bida ni FPJ? Puro sila bugbog. Pero, sa ending, sinong parang hindi nagalusan? Parang walang galos Si Coco. I mean, it's a story that's been told, but alam natin ang wisdom dito, gusto natin panalo ang bida kasi bida siya eh. Eh what more kung ikaw bida ng Lord, di ba? Anyhow, okay. Waiting. Wala pa yung ending. Ang hirap ngayon, anong breakthrough? Pagtapos umiyak, galaw. Minsan, ang tamang paggalaw ay pag-aantay. Magantay ka ng promotion mo. Magantay ka ng blessing mo. Magantay ka ng boyfriend mo. Magantay ka ng girlfriend mo. Magantay ka ho ng small group mo. Magantay ka ho ng family mo. Magantay ka ho na kung tinawag ka magpastor, magantay ka ng church mo. Magantay ka. And what you do while you wait matters. Because sometimes, sabi nga nila, cheesy as it sounds, it's not the destination. Sometimes, it's also about the journey. Although sa atin, both important. The Lord's acts of mercy indeed do not end. I wait. Di ba, minsan habang naghahantay tayo, doon tayo nahimasmasan. Ay, the Lord's acts of mercy indeed do not end. Ano nga, Lord, your compassions do not fail. Tapat ka, Lord. They are new every morning. Alam natin, gusto natin kantahin to. Great is your or thy faithfulness. Sa amin mga may kapansanan, the version of this is very simple. Lord, you are Emmanuel. God is with us. In a world that does not understand, in a world that will judge, who can we turn to when we are judged, when we are stigmatized, even as Christians, even as poor people? But God, a faithful, compassionate God. Eh, paano mo malalaman yun kung nagmamadali ka? Sometimes, the best breakthrough is to wait upon the Lord. The Lord is my portion, says my soul. O, di ba, nangusap na si Holy Spirit. Kasi minsan, pinapangunahan natin si Holy Spirit, tapos sasabihin natin, binulungan ako ni Holy Spirit. Ba't ka nagkasala kung binulungan ni Holy Spirit? Hindi si Holy Spirit yun. Therefore, I wait for Him, the Lord. Ayan. Ito na yung promises. The Lord is good to those who await Him, to the person who seeks Him. Nagkaroon tayo ng bagong teolohiya dito. Nagpakilala siya ng bagong konsepto dito. Ang Lord, tapat, hindi lang ho sa mga magaling at automatic. Ang Lord, tapat din sa mga pinag-iintay niya. Galing His own dealing with His suffering. By the way, sinagot answered prayer ba si Jeremiah? We know the ending. No. Kung ang prayer ni Jeremiah iligtas ang Judah, hindi. But, nag-breakthrough pa rin siya. Anong breakthrough niya? Natuto siyang umiyak. At pagkatapos niya umiyak, natuto siya umasa sa Diyos. At minsan, ang itsura nun, diyan ka lang, steady ka lang, antay ka lang. So willing ka bang mag-steady lang dyan, antay-antay lang, darating din si Lord. Ano mang anyo ng blessing ni Lord ang nais niya for you today. As Christians, gusto natin bumaba na po ang langit sa lupa. Gusto natin ng mga second coming, stuff like that. Willing ba tayo mag-wait? Hindi na nakaupo pag Sunday lang, pero humahayo. Pinapahayag ang gospel, making disciples of the nations, voting correctly, wisely this coming elections, and still fighting the good fight for the Filipino people. May kanya-kanya tayong version yun. No judgment there. Maybe the best thing you can do for the country, pay your tax, work hard. No, hindi mo kailangan maging leader of front of a movement to do that. May kanya-kanya tayong calling, may kanya-kanya contribution, but kung may pag-asa ka, hindi ka uupo, ang pag-asa ay naglalakad. So, pakisabi sa iyong sarili, sa iyong katabi, lakad lang. Isang bagay na matututunan kay Jeremiah, pag naimasmasan ka na, pag binalikan na ni Lord sa kanyang katotohanan, sa kanyang pangako, lakad lang. Kasi, ang pinagkaiba natin, at least sa paniniwala natin, lahat ito may patutunguhan. Lahat ba ng paghihirap mo may patutunguhan? Hindi yung ano ng patutunguhan. Hindi yung mga paghihirap na kawalan po o kasalanan po. Yung paghihirap mo na inalay mo alang-alang kay Lord, yun ang minimin natin. Kaya pag siner mo ang gospel sa pamilya mo, tinalikuran ka, nilaglagan nila, may patutunguhan yan. Yung dinisciple mo yung anak mo matigas ang ulo, may patutunguhan yan.
Yung nag-leader ka ng small group, nagsimula ka ng ministry, tumulong ka sa outreach, short term, long term, may patutunguhan yan. Mahirap man, magastos man, may patutunguhan yan. Eh tayo mga Kristiyano, bumoto ng tama, natalo yung binoto mo. Tingin mo, tapos na. May patutunguhan yan. Cry to God and learn to hope. Tumayo po tayo at magtapos. Heavenly Father, we thank you, Lord, for a simple reminder today that we are all invited to cry. Lord, gawin mo po kaming mga maalam at veterano ng pag-iyak, pagtangan sa inyo. Maraming umiiyak, maraming nag-iiyak-iyakan, but Lord, kami may Diyos na iniiyakan, may mga bagay ng Diyos na iniiyak. It is clear to us how we cry, why we cry, what we cry for. In Psalmo, Lord, you said, bawat luha namin hawak nyo sa botelya. Walang sayang na luha na inalay sa Diyos. Kapatid, walang luha na inalay sa Diyos na sayang. Ipandidilig ni Lord ang luha mo sa kanyang dakila at mabuting bagay na gagawin sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, sa iglesyang ito, sa buhay ng bansang Pilipinas. Mayroong paunti-unti like a ripple to a tide, to a wave, Lord. Mayroong bunga ang bawat luha. Lord, the breakthroughs today, Lord, we presented are some of the simplest, most difficult breakthroughs. To cry is breakthrough. Because we are finally vulnerable, honest, and accountable. Lord, to hope is a breakthrough. Even when prayers are not answered. Yes. Because to hope means you know your God. Your God is alive. Your God is at work. It's not about you or what you can do. At the end of the day, it's about God. And so you have hope. Di yan sayang. Di yan sayang. Ang breakthrough pala, minsan nag-aantay lang ako. Yes, pero hindi sitting pretty, but proactively following Jesus. What is Jesus' will upon your life today? What are His words saying to you? From the simplest command to the greatest of calls, follow Jesus. You will exercise your hope. Lord, I pray for the gift of hope. Yung niregalo nyo kay Jeremiah, even as he lamented with hope. Give us hope. Precious, precious hope. Bagyan mo ng pag-asa. Ang mga uuwi ngayon sa Antipolo, sa Pasig, sa mga outreach, all churches who shared your word today, bless the church with hope. We are not a defeated church. We are not a hopeless case. There is hope. But Lord, give us wisdom. Ang mga tao may hope, may wisdom. Paano namin gagamitin ang hope na to? Anong simpleng pinakatamang gagawin namin? Maybe for some of us, it's just bukas, Lunes, pasok! Yes, masakit ang katawan. Minsan, kailangan magpahinga. Pero minsan lang ha. Minsan kailangan, labanan mo eh. Para sa pamilya mo, para sa baby mo. Some of us, walking in hope simply means, mag-sorry ka sa asawa mo. Tipid-tipid mo magsalita. Ang dami mong kuda, hindi ka naman makapag-sorry. Break the chain of unforgiveness in your family. One word, one honest to goodness word can start revival in your marriage and family. Maybe walking in hope today means, Lord, mahiyain ako, lagi ako nasa likod ng church. Maybe today, Lord, you're calling me to step up, to be part of a small group, and to be honest, vulnerable, and accountable to grow. Mahirap mabuhay in denial. Minsan kailangan may magsabi sa amin, kamusta na kami? Anong meron? Anong pangarap? For some, you're calling them to ministry. Lord, I remember all the young people, the youth, the kids in Sunday school sa baba. Lord, as young as they are, gift them with a seed of ministry. That the life that is best spent is invested in the kingdom of God, not the things of this world. Bigyan niyo na po sila ng life hack that happiness and purpose comes from a life in Jesus Christ. Para hindi na ho nila sayangin ng 20s, 30s nila, chasing something else. Maybe walking with hope today simply means, hihinga ako.
Uuwi ako ng bahay. Magluluto ako ng tinola. Ipaghahain ko sa mister kong hindi Christian, o sa anak kong labas-pasok ng bahay, o sa kapitbahay ko na nagbibidyokoy hanggang alas 12 ng gabi. Maybe it's that plain simple. That is hope that walks. And nabanggit na lang din pong eleksyon, Lord. For some reason, you brought this up. Daming pangalan, daming pwedeng iboto, daming konsiderasyon, daming trends. Anong puso nyo, Lord? Sinong gusto nyo? Yun ang hanapin namin, Lord. Sinong Christ-like sa kanila? Sino ang kingdom-seeking sa kanila? Sino ang nagnanais ng bawat Pilipino ay mabuhay? Mayaman, mahirap, lalaki, babae, o naman pong Luzon, Visayas, Mindanao, saan man galing, sana ang leaders namin may pagtingin sa lahat. Maging sa mga maralita, may sakit, may kapansanan, mga nasa kulungan, mga taong api, nasa laylayan, na marginalized. Lord, easier prayed for than done. But Lord, kaya hindi kami tumatakbo eh. Yung tumatakbo, Lord, ngayon palang taniman nyo na po ng vision of the kingdom of God. And bless this country. And bless these families, Lord. Ang kinabukasan ay nandito. So to all my Jeremiahs out there, laban lang, lakad lang, the Lord is with you. The Lord has and will again save you. Your tears are planted and they will bear much fruit. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Praise God for His Word. Praise God for you. Papatuloy ho tayo next Sunday po. Samahan po tayo ni Lord. Thank you po. To our workers as well. Thank you. Thank you. God bless you. Muli, paalala na ibigay natin ang hope natin sa ating pinaka-best friend. Sino ang ating best friend? Lord. Jesus Christ. Amen. Ooh. Mindful of me.